Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Joyce Ann sa akin. Medyo, sagot ko sa kanya. Sorry na po. I love you. Malambing na sabi niya. Ay, dahil isang I love you lang niya bumibigay na ako kaagad. Sobrang mahal ko ang asawa ko kaya siya talaga ang kahinaan ko. I love you so much, hon. Malambing din na sabi ko sa kanya. Napangiti na lang ako dahil sarap na sarap siya sa kinakain niya na bayabas. Habang nakaharap ako kay Joyce ay biglang nag-ring ang phone ko. Nang silipin ko kung sinong tumatawag ay kaagad akong tumayo. Excuse me, honey. I need to take this call. Sabi ko sa kanya. Okay, honey. Nakangiti na sagot niya habang patuloy pa rin ako kumakain ng bayabas. Bakit ka napatawag? Sir, handa na po lahat at mamaya po iuhulihin na namin si Joseph. Saad nito sa akin. Salamat sa update. Kagad ko ibinaba ang tawag. Gusto ko nang matapos na ito. Hindi ko nahahayaan na saktan pa niya ang pamilya ko. Alam ko na baliw siya sa asawa ko at hanggang ngayon ay ninanais pa rin niya ito. At para tumigil na siya sa panggugulo niya sa negosyo ko. Honey, may gusto ko pa ba? Nakangiti na tanong ko sa asawa ko. Pwede mo ba akong ibili ng bagoong? Masarap din siguro itong bayabas kapag may bagoong. Sabi niya sa akin. Okay po. Gusto mo ba sumama sa akin sa supermarket? Tanong ko sa kanya. Sige, sama ako. Isama na din natin si Riley. Nakangiti na sabi niya sa akin. Of course, hon. Hindi natin siya iwanan. Sagot ko sa kanya. Umakyat na kami para magbihis ng damit. Ako ay nag-asikaso sa anak namin. Gusto ko na alagaan ang mag-ina ko. Gusto kong bumawi sa anak namin. Alam ko na sobrang nahirapan si Joyce noon kaya naman ayoko na mahirapan na naman siya ngayon. Bumiyahe na kami papunta sa supermarket at kahit napagabi na ay pinush pa rin namin na mamili. Karga ko si Riley at hawak ko naman ang kamay ng asawa ko. Nagsama na rin kami ng isang katulong para magtulak ng cart. Hinayaan ko ang asawa ko na pumili ng mga kailangan namin. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano ba ang mga kulang sa pantry at kung ano ba ang dapat bilhin. Habang nag-iikot kami, pakiramdam ko yung may nakasunod sa amin. Tuwing lilingon naman ako'y wala naman. Hinayaan ko na lang at hindi ko na lang pinansin. Dahil alam ko naman kung sino ito, or should I say kaninong tao ito. Han, anong gusto mong ulam mamaya? Masaya na tanong ko sa kanya. Anong gusto mo mamaya, Han? Tanong din niya sa akin kaya napangiti ako. Natatawa na lang kaming dalawa. Kumuha na lang ako ng mga gusto ko. Hanggang sa natapos na kaming dalawa sa pamimili. Han, alam ko na bawal akong pumunta sa bahay nila mommy pero pwede ba na ikaw na lang ang pumunta doon? Bala ko kasi magluto ng soup para kay daddy. Sabi niya sa akin. Okay, hon. No problem. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Thank you, honey. Nakangiti na sabi niya sa akin. Pagdating namin sa bahay ay tinulungan ko siya sa kusina. Ayoko na hayaan siya dahil baka mapagod siya. Kahit na magaling na siya, hindi ko pwedeng hayaan na mapagod ang asawa ko lalo na't nagdadalang tao siya. Hon, tikman mo nga ito. Sabi niya sa akin kaya naman lumapit ako sa asawa ko. Say Nakangiti na sabi niya sabay tapat ng kutsara sa bibig ko. Kumusta? Masarap na ba? Tanong niya sa akin. Opo, sobra. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Bolero, alam ko naman na hindi ako magaling magluto. Pero I appreciate na pinupuri mo ako. Natatawa na sabi niya sa akin. Lahat sa'yo'y masarap, honey. Bulong ko sa kanya. Uy, ano ba? Napakilig mo ako? Sabi niya sa akin. I love you. Bulong ko sa kanya at niyakap ko siya mula sa likuran. Mahal din po kita. Sagot niya sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. Soon, 3 na kaming kakain ng mga luto mo. Sabi ko sa kanya. Masaya ako, honey. Kasi nagiging maayos na talaga ang lahat sa ating dalawa. Sana'y wala nang manggugulo. Sana'y hayaan na nila tayong maging masaya. Sabi niya sa akin. Hindi natin alam pero sana'y wala na. At gagawin ko din ang lahat para maging safe kayo ng mga anak natin. Sabi ko sa kanya. Salamat, honey. Pero bitaw ka na. Ayusin ko na itong dadalhin mo kila mommy. Sabi niya sa akin. Okay po. Sagot ko sa kanya at kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya. Umupo muna ako at iniyaan ko na lang siya hanggang sa natapos na siya. Pakisabi na pahigupin nila si daddy ng sabaw para naman mabilis siyang gumaling. Sabi niya sa akin. Opo, sasabihin ko po. Sagot ko naman sa kanya, tinalikan ko siya sa noo. Kaagad akong pumunta sa bahay ng bianan ko. Ang tahimik ng bahay. Pagdating ko, kaya naman dumiretso na lang ako paakyat sa silid ni daddy. Pero hindi ko inaasahan na sa pagpasok ko
ay nakita ko ang nurse niya na may tinuturo kay Daddy habang natutulog ito. "What the hell are you doing?" Sigaw ko sa kanya. "Shit!" Bulalas niya at nakita niya ako. "Huwag kang mangialam dito," sabi niya sa akin. "Anong tinurok mo sa kanya?" Galit na tanong ko. "Anong problema, Tristan?" Biglang tanong ni Mommy na kalalabas lang sa banyo. "May itinurok ang babaeng ito kay Daddy." "Wala po akong alam sa sinasabi ni Sir." Pagtanggi niya. "Umamin ka na kaysa ipakulong kita," sabi ko sa kanya. "Wala akong aaminin." Sigaw niya at sinugod niya ako. Kaagad ko namang sinalag ang atake niya. Masasabi ko na marunong sa martial arts ang babaeng ito pero mabilis ko siyang hinuli at pinatulog ko gamit ang malakas na pagpalo sa batok niya. "Mom, call the police." Utos ko kay Mommy. "Tumawag na ako, anak. Diyos ko, ano kayang ginawa niya sa asawa ko?" Umiiyak na tanong sa akin ni Mommy. "Dali na po natin sa Daddy sa ospital." Sabi ko sa kanya. "Oo anak, dali na natin siya." "Babe, gumising ka. Kasalanan ko to. Hindi ko malang napansin na may masamang balak ang babaeng ito." Umiiyak na sabi ni Mommy. Mabilis naman dumating ang mga pulis at dinampot nila ang babae. Kami naman ni Mommy ay isinugod namin si Daddy sa ospital. "Anak, umuwi ka na muna. Kailangan mo samahan ng anak ko." Sad sa akin ni Mommy. "Sige po, uuwi po muna ako sa mag-ina ko. Don't worry Mom, magiging maayos po ang lahat." Sabi ko sa kanya. "Sana nga anak." Mabilis akong umuwi sa bahay. Pagdating ko'y nakaabang na sa akin sa may pintuan ng asawa ko. "Honey, bakit ang tagal mo?" Tanong niya sa akin. "Pasok muna tayo sa loob, honey." Sagot ko sa kanya. "Kamusta si Daddy?" Tanong niya sa akin. "Hon, dinala namin si Daddy sa... Saan?" "Tristan, saan mo dinala si Daddy?" Tanong niya ulit sa akin. "Hon, calm down. Dinala namin sa ospital si Daddy." Sabi ko sa kanya. "May nangyari ba sa kanya? Kamusta siya?" Sunod-sunod na tanong niya sa akin. "May itinurok na gamot ang nurse niya at hindi namin alam kung ano ito. Nakakulong na ito ngayon at under observation naman si Daddy sa ospital." Sagot ko sa kanya. "Sinasabi ko na nga ba, kakaibang kutob ko sa babaeng iyon." Anya sa akin. "Sa tingin ko'y may nag-utos sa kanya. Sa ngayon nag-iimbestiga na ang mga pulis. Pumunta tayo kay Daddy, please. Gusto ko na nasa tabi niya ako ngayon, Hon." Sabi niya sa akin. "Okay, Hon. Pupunta tayo doon." Sagot ko sa kanya. Alam ko na hindi magandang desisyon na dalhin siya doon sa ospital pero ayoko na magkaroon ng regrets. Lalo na't hindi namin alam kung ano mangyayari sa daddy niya. Joyce on Sylvia. Naiwan ako nakaupo dito sa living room dahil umalis na si Tristan para maghatid ng niluto kong soup sa bahay nila Mommy. Habang naghihintay ako sa pagbalik ng asawa ko'y binuksan ko ang TV dahil masyadong nakabibing ang katahimikan. Hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin na balita. Kasalukuyang inaresto ang anak ni Mayor Cruz. Ang anak niya na si Joseph Cruz, isang businessman at CEO ng Cruz and Corporation. Dinig ko nasabi sa balita. "Sir, ano pong masasabi niyo? Totoo po ba mga paratang sa inyo?" Tanong ni isang reporter kay Joseph. "Walang katotohanan sa mga paratang nila sa akin. Alam ko na ikaw may pakina ng lahat ng ito. I'll show you na mali ang paratang mo sa akin." Galit na sabi niya at alam ko kung sinong tinutukoy niya. Sigurado ako na may kinalaman ng asawa ko. Lalo na't narinig ko noong nakaraan na si Joseph ang may kagagawa ng mga kaguluhan sa Bartel. Pinatay ko na ang TV dahil naiinis lang ako. Kahit nasa ang channel ay si Joseph ang laman ng balita. Medyo nagtatakat na inip na ako dahil hindi pa rin bumabalik si Tristan. Nag-abang na mismo ako sa may pintuan namin at makalipas ang 2 oras ay nakauwi na siya sa wakas. Matapos na malaman ko anong nangyari kay Daddy ay mabilis naman ako umakyat sa silid namin para magpalit ng damit at iniwanan ko na lang sa kasambahay namin si Riley. Panatag naman ako dahil alam ko na mapagkakatiwalaan ko sila. Pumiyahe na kami ni Tristan papunta sa ospital. Halos tumakbo na akong papasok. Pagdating ko'y nakaupo si Mommy at naghihintay ng resulta. "Oh, kamusta na po si Daddy?" Tanong ko kaagad sa kanya. "Wala pang resulta anak. Tulog pa rin siya hanggang ngayon." Sagot niya sa akin. "Sana po'y walang mangyaring masama kay Daddy." Naiiyak na rin na sabi ko kay Mommy. "Iyan din ang nais ko anak. Kasalanan ko ito dahil hindi ko malang napansin na may kakaiba na pala sa kanya. Sana noong lagi siyang inaantok ay nagtaka na sana ako. Pero naging bulag ako."
Umiiyak na sinisisi ni Mommy ang sarili niya. Mommy, stop blaming yourself dahil wala may gusto na mapahamak sa daddy. Hindi mo po kasalanan, kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Sabi ko sa kanya. Pasensya ka na anak. Hindi ko lang mapigilan magalit sa sarili ko. Saad niya sa akin. Oo, maging matatag tayo. Sa dami na nangyari sa buhay natin, hindi tayo dapat na maging negative kasi wala iyang maitutulong sa atin. Kaya natin ito. Kaya ito ni daddy. Malakas siya at matatag. Alam ko na gusto pa niya tayong makasama ng matagal. Matatag po tayo, lalo ka na, Mommy. Sabi ko sa kanya. Oo, anak. Sabi niya sa akin. Niyakap ko naman ang mommy ko. Nais kong iparamdam sa kanya na kasama niya ako. Hindi dapat kami panghinaan ng loob dahil naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat sa amin. Alam ko na mapapagod na rin ang problema na lumapit sa amin. Dahil kung kami ang tatanungin ay ayaw namin. Pagod na rin kami. Lumabas ang doktor at nakahinga kami ng maluwag dahil pampatulog lang na gamot ang binigay. May na-try sila na drugs pero base sa pagsusuri nila ay matagal na iyon at tinurok din iyon sa kanya. Kailangan na lang naming maghintay na magising siya. Hon, matulog ka kaya muna? Sabi sa akin ni Tristan. Sa bahay na lang, Hon. Sagot ko sa kanya dahil hindi pa rin ako natutulog kahit na madaling araw na. Hinihintay ko talaga na gumising sa daddy. Hanggang nakita ko na gumalaw ang mga daliri niya kaya mabilis ako lumapit sa kanya. Dumilat siya kaya naman mabilis ko siyang niyakap. Thanks God. Bulalas ko. Joyce Ann. Tawag niya sa akin. Yes Dad, ako nga ito. Si Joyce Ann. How are you feeling? May masakit ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Masakit ang ulo ko. Malat ang boses na sagot niya sa akin. Sabi ng doktor ay normal na sumakit ang ulo mo. Babe, dahil sa mga gamot na paulit-ulit na ibinigay sa'yo. Sabi ni Mommy kay Daddy. Magbabayad ang nasa likod nito. Sabi ni Daddy. Oo, hindi natin sila hayaan pero sa ngayon, magpahinga ka na muna para mabilis kang gumaling. Sabi ni Mommy kay Daddy. Anak, magpahinga ka na at umuwi. Hindi kayo pwede magtagal dito. Sabi ni Daddy sa akin. Opo, uuwi po kami. Hinintay lang po kita na gumising. I love you, Daddy. Magpagaling po kayo. Sabi ko sa kanya. Opo, kahit anong gawin nila, hindi nila ako kaagad mabubura sa mundong ito. Makikita ko pa mga susunod kong apo. Pabiro na sabi niya. Malakas si Ninong. Malay mo, honey, magkaroon ka pa ng kapatid. Pabiro na sabi ng asawa ko. Tumawa naman kaming apat. Panatag na ako dahil maayos na ang daddy ko. Under observation siya at kailangan niya ng mahabang pahinga. Nagpaalam na kami sa kanyang uuwi na kami. At habang nasa biyahe kami, nakaramdam na ako ng antok kaya naman pumikit na ako. Honey, I'm sleepy na. Inaantok na sabi ko sa kanya. Okay, hon, sleep ka na at ako na bahala sa'yo. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too and thank you. Inaantok na sagot ko sa kanya bago ako tuluyang gabiin ng antok. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Laking pasasalamat ko naman dahil inalagaan nila ng mabuti ang anak ko habang nagpapahinga ako. Hon, bakit pumasok ka pa sa office? Alam ko na puyat ka kagabi. Tanong ko sa kanya via video call. Sorry Han, may tinatapos lang ako. Uuwi ako na maaga. Sagot niya sa akin. I miss you na. Gusto na kitang makita. Can I go there? Tanong ko sa kanya. No, ako nang uuwi. Uuwi na ako ngayon. Nakangiti na sagot niya sa akin. Bili ka ng saging na saba, yung ginagawa na banana Q. Sabi ko sa kanya. Anong gagawin mo sa saging? I-grill ko. Parang masarap yun. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay Han. Sagot niya sa akin bago niya binaba ang tawag. Para kasi ako natatakam sa saba na inihaw. Mukhang masarap ang inihaw na sunog. Iniisip ko pa lang ay naglalaway na ako. Kaya naman nag-abang na talaga ako sa may gate dahil excited na ako sa pag-uwi ng asawa ko. And after 1 hour ay dumating na ang asawa ko. Nakangiti siyang bumaba sa kotse. Sinalubong ko naman siya na isang mahigpit na yakap. Mukhang namiss talaga ako ng honey ko. Nakangiti na tanong niya sa akin. Oo naman. Bakit ikaw hindi mo ba ako namiss? Tanong ko sa kanya. Namiss naman po. Bakit may naman? Parang hindi ka pa sure. Naiinis na tanong ko sa kanya. Honey, ewan ko sa'yo. Bigla akong naiinis sa kanya, kaya mabilis akong pumasok sa loob ng bahay namin.
Third person POV. Maagang umuwi sa Tristan dahil namimiss na siya ng asawa niya at ganoon din naman siya. Nais daw nito na kumain ng saba na saging kaya naman dumaan muna siya sa palengke. Pero hindi niya inaasahan na sa pag-uwi niya ay may inis ito sa naging sagot niya. Napabuga na lang siya ng hangin dahil naalala niya na buntis pala ito. Mabilis niya itong hinabol at niyakap mula sa likuran. Ayaw niya kasi na naiinis o nagtatampo ito sa kanya. I'm sorry, hon. Huwag ka na magalit. I miss you so much, honey. Malambing na sa Tristan sa kanyang asawa. Kasi naman nakakainis ka. Para kasing napilitan ka lang sa sagot mo. Sabi pa ni Joyce Ann sa kanya. Kahit kailan po hindi ako napipilitan sa'yo. I love you, honey. Base lang ako tapos mag-grill na tayo ng mga saba mo. Malambing na sabi niya sa asawa. Okay. Parang bata, nasaan ni Joyce Ann. Mabilis namang umakyat si Tristan sa kanilang silid para magbihis. Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba na ulit siya. Siya na ang mismong nag-grill ng mga saging na saba. Habang ang asawa niya nakaupo lang sa tabi niya at mapapaka sa mukha nitong excitement. Hindi naman halata na excited ka, honey. Mabiro na saad niya sa asawa niya. Kanina ko pa kasi gustong kumain nito, honey. Okay na ba ang ganito, honey? Tanong niya kay Joyce Ann. Sunugin mo pa po. Hindi kaya maging mapait na ito kapag sunog na sunog. Pero gusto ko na mas maitim pa dyan. Parang bata na saad ni Joyce Ann. Okay, honey. Mas maitim pa. Pabiro na sabi ni Tristan. Dahil sa gusto ni Joyce Ann na sobrang maitim ang saging na inihaw ay sinunod naman ito ni Tristan. Mas mahalaga sa kanya ang kasiyahan ng kanyang asawa. At ito rin naman ang nais niya. Ang maranasan na maglihi ang asawa niya. Lahat ng hindi niya nagawa noon ay gagawin niya ngayon. Honey, pwede mo bang siguraduhin ang kaligtasan ng daddy ko? Saad ni Joyce Ann habang kumakain ng saging. Of course, son. Magiging okay ang lahat. Sagot niya sa asawa niya. Natatakot kasi ako. Kahit na nahuli na si Joseph ay alam ko nagaganda ang pamilya nila sa atin. Hindi ko hayaan na may mangyari sa inyong masama. Sapat na mga panahon na nasayang dahil sa mga mali kong desisyon. I won't let them hurt you. Sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Thank you, hon. Kung pwede lang na ako magbantay kay daddy, gagawin ko. Pero hindi kasi pwede. Hindi payag sa doktora. Kahit ako hindi papayag na bumalik ka doon sa ospital. Makakasama sa inyo ni baby na magstay kayo doon. Opo. Basta alam ko na safe ang daddy ko at magaling na siya, ay okay na ako. Malaking tiwala ko sa asawa ko. Saad ni Joyce Ann kay Tristan. Thank you, hon. Hinalikan siya ni Tristan sa noo. Masaya si Joyce Ann dahil nakikita niya kung gaano pahalagahan ng kanyang asawa ang kanyang magulang. Sa ngayon ay malaking tiwala niya sa asawa niya. Hahayaan niya itong tulungan siya. Mahal niya ang daddy niya pero kailangan din niyang unahin ang anak niya na nasa tiyan niya. Lumipas sa mga araw at laging pumupunta si Tristan sa ospital. Sinisigurado niya na nabibigyan niya ng oras ang pagdalaw sa ninong niya. Para na rin hindi mag-alala si Joyce Ann. Kumusta na po si ninong? Tanong niya sa bianan niyang babae. Nagiging maayos na siya. Katunayan ay nagising siya kanina pero nakatulog ulit. Si Joyce Ann, kumusta siya? Alam ko na sobra siya nag-aalala sa daddy niya. Tanong ni Laura kay Tristan. She's fine, mom. And you are right. Nag-aalala po talaga siya kay Ninong. Sobra po siya nag-aalala. Sagot niya sa bianan niya. Alagaan mo siya, anak. Lalo na ngayon nabuntis siya. Alam ko na pa ulit-ulit ako pero gusto ko lang naligtas at maayos ang pinagbubuntis niya. Opo, may pagkamatampuhin pa naman po siya ngayon. Nakakatakot kapag nagkamali ka ng sagot. Natatawa na sagot na Tristan. Tumawa naman si Laura dahil iniisip niya mukha ni Joyce Ann kapag nagagalit ito. Alam kasi niya na naglilihi ito. At ngayon palang naawa na siya kay Tristan dahil alam niya na mahirap maglihi ang mga buntis. Pero parte na ito ng buhay nila kaya wala din itong magagawa. Hayaan mo lang, anak. Matampuhin pero kapag nalambing mo batirin kayo agad. Ganun ang mga buntis. Hindi sila maintindihan dahil pabago-bago sila ng isip. Pero madalas naman ay gusto lang nila ng lambing. Pero hindi rin naman nila ito kagustuhan. Saad pa niya kay Tristan. Ngumiti naman ito at alam niya na masaya ito kahit pa nahihirapan ito sa anak niya. Araw-araw ay nagpapasalamat si Laura dahil may nagmamahal ng tunay sa kanyang anak. Na hindi niya na kailangan na mag-alala pa para sa anak niya. Nais niya na maging masaya ito, na magkaroon ito ng masayang pamilya. Ang pamilya na hindi niya naibigay sa anak niya dahil sa mga maling desisyon niya sa buhay niya. Walang araw na hindi siya nagsisisi sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan.
na tuwing mag-isa siya'y nababalot ng pagsisisi at lungkot ang puso niya. Alam ni Laura na tapos na ang lahat pero may parte sa kanya na hindi niya kayang kalimutan na lang ang lahat. Mami, uwi na po ako. Bibili pa po kasi ako ng manggang kalabaw na hinihiling ni Joyce Ann. Paalam ni Tristan sa kanya. Sige anak, ingat ka. Opo mami. Call me po kapag nagising na po ulit sa ninong. Sabi ni Tristan sa kanya. Tatawag ako agad. Sagot niya sa anak niya. Nang makalabas na si Tristan ay lumapit si Laura sa kanyang asawa. Babe, magpagaling ka na. Para hindi na mag-alala ang anak natin. Babawi pa tayo sa kanya. Kailangan mo pang makita ang apo mo. Tayo pa mag-aalaga sa kanila. Mahal na mahal kita sakto. Malambing na sabi niya habang hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Hawak ni Laura ang kamay ng kanyang asawa at hindi na niya napigilan ang antok niya. Nagising si Sakto at nakita niya na natutulog ang asawa niya. Hinapos niya ang buhok nito. Mahal na mahal niya ang babaeng ito. Sa loob ng mahabang panahon ay ito lang ang tanging niyang minahal. At hindi niya pinagsisisihan na hinintay niya ito. Kahit pa sa tingin niya ay napaka-imposible. Dahil may mga oras na takot siya at nawala na siya ng pag-asa. Kahit paano mangyari sa akin ay ikaw lang, babe. Walang iba kundi ikaw lang. Alam ko na gagawin ni Arthur ang lahat mo, wala lang ako sa buhay mo. Kausap ni Sakto sa natutulog niyang asawa. Alam niya na si Arthur ay may gawa na lahat ng ito. Ito lang ang bukod tanging may galit sa kanya at naiinis siya dahil nakalusot ang tauhan nito sa bahay niya. Nagpapasalamat siya dahil nagising na siya ngayon. May parte sa kanya na takot siya. Takot siyang maiwan si Laura at lalo ng anak niya. Nangako siya na magiging mabuting ama na siya ngayon. Kaya ipinangako na rin niya sa sarili niya na magpapagaling siya. Honey, may manggang kalabaw akong dala. Nakangiti na sabi ni Tristan sa kanyang asawa na si Joyce Ann. Ayoko na yan. Ang tagal mong umuwi. Iba lang gusto ko ngayon. Saan dito sa kanya? What do you want, hon? Tanong niya sa asawa niya. I want to. Parang bata, nasagot nito kaya naman napangisi sa Tristan at sa kanilang dalawa ay mas masaya pa siya. Pardon? Kunwari tanong niya. I said I want you. Bingi ka ba? Ayaw mo yan. Of course, gusto ko. Gusto ko, honey. Mabilis na sagot na Tristan. So, ano pang hinihintay mo dyan? Mataray na tanong nito sa kanya. Yes. Nagbubunyi na siya sa isipan niya. Mabilis niya itong binuhat at dinala sa room nila. Honey, paglinhan mo lang ako. Buong buso kung tatanggapin at gagawin na lahat ng nais mo. Nakangisi na sabi ni Tristan kay Joyce Ann. Sabi mo yan ha? Walang bawian. May naglalaro na kalokohan sa isipan ni Joyce Ann kaya bigla na lang itong napangisi. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng silid nila ay mabilis na siniil ni Tristan ng isang mapusok na halik ang labi ni Joyce Ann. Para sa kanya ay sino ba ang ayaw sa ganito? Sa totoo lang ay gusto niyang inaangkin ng asawa niya. Palagi lang niyang inaalala na buntis ito at kailangan ng pahinga. Pero kung hindi siguro ito buntis ay gabi-gabi niya itong aangkinin kagaya ng ginagawa nila noon. Pagod na ako. Pabulong na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Sleep now, honey. Malambing na bulong na Tristan at hinalikan niya sa noo ang asawa niya matapos ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa. Hinayaan niya itong matulog sa ibabaw niya. Nang masigurado niya na malalim na ang tulog nito ay bumangon na siya para puntahan ang anak nila sa baba. Busy ito sa paglalaro kaya naman lumapit siya dito at hinalikan niya ito sa noo. How's my baby boy? Malambing na tanong niya sa anak niya. Dada, sambit nito. Are you good? Tanong pa niya sa anak niya. Tumango naman si Riley at ngumiti, kaya naman napangiti si Tristan. Nagtagal siya ng ilang minuto sa tabi ng kanyang anak, and he decided to cook for their dinner. Gusto niyang ipagluto ang asawa at anak niya. Excited na rin siya na sabihin sa asawa niya na gising na ang ninong niya. Dahil sa naging abala siya sa pagluluto, hindi niya namalaya na nasa bungad ng pintuan si Joyce Ann at nakangiti na nakatingin sa kanyang asawa. Masaya siya dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Tristan. Sa dami ng pinagdaanan nila ay blessed pa din siya dahil maalaga ang asawa niya at talagang tinutupad nito ang sinabi nito na babawi ito sa kanya. Mukhang masarap yan ah. Amoy pa lang ay alam ko rin masarap na. Kasing sarap nung nagluto. Pabiro na saad niya. Of course, honey. We both masarap. Natatawa na sabi ni Tristan at sinakyan ang pagbibiro ng kanyang asawa. Matagal pa ba yan?
Tanong ni Joyce Ann habang nakayakap sa kanyang asawa mula sa likuran. Malapit na po. Are you hungry na ba? Opo, kanina pa po. Naubos yata ang lakas ko sa'yo. Natawa na lang ito sa narinig mula sa kanyang asawa. Honey, pakitikman ako. I mean, itong niluluto ko. Akin at titikman kita. Hasta, ang niluto mo pala, honey. Natatawa na sabi ni Joyce. Itinapat naman ito sa kanyang bibigang kutsara at mabilis naman niya itong tinikman. Napangiti siya dahil masarap ang luto ng kanyang asawa. Let's eat na habang mainit pang pagkain. Saan nito sa kanya? Okay, hon. Ako nila mag-aayos ng mesa. Ako na po, hon. Umupo ka na lang dyan. I can manage this. Okay po. Nakangiti na saan niya sa asawa at tinayaan na lang niya na sa Tristan na mag-ayos ng mesa nila. Lumabas siya sa may kusina at tinawag ng kasama nila sa bahay. Mas gusto kasi nilang mag-asawa na isabay ang mga ito tuwing kumakain sila. Para sa kanya walang problema dahil pamilya ang turing niya sa mga ito. Mababait ang mga ito talaga namang maasahan nilang mag-asawa. Magaling ang mga ito sa bahay at sa pag-aalaga kay Riley. Honey, I have good news for you. Sabi ni Tristan kay Joyce Ann. What is that, hon? Nagising na si Ninong. Anong sabi mo? Tanong niya ulit sa asawa niya. I said, Ninong is already awake. Really? Thank you, Lord. Napaiyak ito sa tuwa. Don't worry dahil tatawag agad si mommy kapag nagising ulit si daddy. Nakangiti na saad nito sa kanya. Gusto ko siyang puntahan pero alam ko na hindi pa rin pwede. Maghintay na lang ako. Maghintay ako sa tawag ni mommy. Saad niya sa asawa niya. Tumunog ang kanyang phone. Mabilis naman na sinagot ni Joyce ang tawag ng kanyang mommy at bumungad sa kanya ang daddy niya. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti ito. Daddy, I miss you. Naiiyak na sabi niya. I miss you too, anak. Soon magkikita tayo. Kailangan mo na magpalaks ni daddy dahil baka masundan ka pa. Natatawa na biro nito. Kahit sila ay natawa rin sa biro ng kanyang daddy. Nagtagal din na 5 minuto ang pag-uusap ng mga ito. Hindi pwedeng mapagod ang daddy niya kaya naman kailangan nitong magpahinga. Sila naman ay tinapos na ang hapunan. Nang matapos na sila ay umakyat na sila sa kanilang silid para magpahinga. Ngayon ay tulog na ang kanilang anak at nakasandal naman silang dalawa sa headboard ng kama nila. Katatapos lang nila sa isang mainit na tagpo. Hinaplas na Tristan ang tiyan ng kanyang asawa. Ilang buwan na lang ay lalabas ng anak niya. Hinihiling niya na sana ay maging maayos na lahat para matupad na rin niya ang matagal na niyang plano. Naging maayos ang lahat. Nakalabas na sa ospital ang daddy ni Joyce Ann. Mas minabuti ng daddy niya na sa kanila na lang muna tumira para hindi siya mag-alala. At mas pabor naman ito sa kanya para naman namomonitor niya ito. Alam kasi niya na nangihina pa ang daddy niya. Daddy, sigurado po ba kayo na wala na kayong nararamdaman? Ang ulo mo hindi na ba sumasakit? Nag-aalala na tanong niya sa daddy niya. Anak, I'm fine. Malakas pa ako sa kalabaw. Natatawa na sagot ni Sakto sa kanyang anak. Naninigurado lang ako, daddy. Ayoko na kayong makita na ganoon. Natakot ako eh. Sobrang takot ako na iwan niyo ako. Hindi pa po kasi ako ready na mawala ka. Naiiyak na siya ngayon. Shh, don't cry. Lagi mo isipin na hindi natin hawak ang buhay natin. Pero sino ba may gusto na mamatay? Wala, dahil lahat tayo gustong makasama ang mga mahal natin sa buhay. Ikaw, ang mami mo at mga apo ko. Gusto ko pa kayong makasama, anak. Mahal na mahal ko kayo at hanggat buhay ako, ay gusto kong gawing makabuluhan ng buhay ko. Huwag kang matakot at lagi mong tatandaan na mahal ka ni daddy. Sabi ni Sakto sa kanyang anak. Mahal na mahal ko rin po kay daddy. Kayo ni mommy ang dahilan kaya may isang Joyce sa mundong ito. Sabi niya sa kanya. Tama na muna ng drama dahil kakain na muna tayo. Nakangiti na sabi ni Laura sa kanya mag-ama. Pinipigilan lang niya ang kanyang emosyon pero ang totoo naiiyak na talaga siya. Kahit siya hindi rin ready na may mawala sa mga mahal niya sa buhay. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan ng isang masarap na tanghalian. Sumapit ang hapon at naiinip si Joyce Ann sa kanilang bahay. Nais siyang makita ang kanyang asawa kaya naman nagpaalam siya sa daddy niya na ipatid siya sa office ni Tristan. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Magdas ang anak ko at safety first. Paalala ni Sakto sa kanyang driver at may ipinasama siya ng mga bodyguard. Opo, sir. Sagot naman ito. Wala namang problema kay Joyce Ann. Naiintindihan naman niya ang daddy niya. Para na rin save sila ng baby niya na makarating sa office ni Tristan. Isinama din niya ang kanilang anak na si Riley.
Pagdating nila sa building ay hinarang siya ng receptionist. Sa tingin niya ay bago pa lang ito at hindi yata siya kilala ng babae. Sorry ma'am, pero hindi niyo po pwedeng gamitin ang elevator na ito dahil kay Mr. Bravo lang po ito. At isa pa po, may appointment po ba kayo sa kanya? Kailangan ko pa po muna sabihin sa kanya bago kayo umakyat. Sabi ng babae sa kanya. Miss, sorry pero hindi ko na kailangan ng appointment para lang makita ang asawa ko. Asawa po? Kayo po ba si Mrs. Bravo? Parang hindi makapaniwala na tanong nito sa kanya. Ngumiti siya dito bilang sagot. Naku po, sorry po talaga. Bago lang po ako dito at hindi ko po alam. Sorry po talaga madam. Sabi niya kay Joyce Ann. It's okay at natutuwa ko dahil ginagawa mo na maayos ang trabaho mo. Sheila. Nakangiti na sabi niya sabay basa sa nameplate nito.